Isang mapagpalang umaga sa ating lahat, mga kapatid ko kay Kristo, mula sa The Solid Rock Morning Devotion, isang kagalakan na muli tayo ay makapagbulay-bulay sa kanyang mga salita upang sambahin at papurihan ang ating Panginoong Hesukristo. Yan, magandang umaga sa ating lahat, mga kapatid ko kay Kristo. Sa bawat pagmulat natin ng ating mga mata sa bagong araw, isang paalala ang hatid ng Diyos sa atin, na kahit anuman ang dumating na unos, siya ay ating matatag na sandigan sa mundong ating ginagalawan, na walang katiyakan. Napakahalagang malaman kung saan tayo nakatayo. Ang The Solid Rock Morning Devotion, ito ay paalala na ang ating pananampalataya ay dapat nakatayo sa matibay na pundasyon, at iyon ang walang iba kundi si Hesukristo. Ang bawat nakikinig sa aking mga salita ay nagsasagawa nito ay tulad ng isang taong matalino na nagtayo ng bahay sa ibabaw ng bato. Bumuhos man ang ulan, bumaha man at humangin ng malakas, hindi ito gumuho. Ang The Solid Rock Morning Devotion ay sumisimbolo sa katatagan, sa tiwala, at sa katiyakan ng pag-ibig ng Diyos. Kapag ang ating buhay ay itinayo sa Kanya, hindi tayo madaling matinag ng mga problema, tukso o takot. Maaring yumanig ang ating paligid, ngunit nanatiling matatag ang ating pananampalataya, sapagkat ang ating pundasyon ay si Kristo. Kaya sa ating morning devotion ngayong umaga, mga kapatid ko, anyayahan natin ang presensya ng Diyos sa ating mga puso. Tayo ay magpasalamat sa Kanya na Siya ang ating matibay na bato, ang ating kanlungan, lakas at pag-asa sa bawat araw ng ating buhay. Ang ating pong pagbubulayan ngayong umaga, mga kapatid ko kay Kristo, ay matatagpuan sa Ecclesiastes, Kapitulo 3, talatang 1 hanggang 2. Ito po ang sinasabi: ang lahat sa mundong ito ay may kapanahunan, at panahon ng bawat panukala sa silong ng langit, panahon ng kapanganakan at panahon ng kamatayan, panahon ng pagtatanim at panahon ng pagbunot ng itinanim. Pinagpala na po tayo sa pagkabasa at pagkarinig ng kanyang mga salita. Tayo po ay manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, naririto muli ang iyong mga anak upang ikaw ay sambahin sa Espiritu at sa katotohanan. Maraming salamat, O Diyos, sa isang gabing nagdaan sa aming mga buhay, na kami ay iyong iniingatan sa aming pagtulog. Salamat, O Diyos, sa magandang tulog na ibinigay mo sa bawat isa sa aming mga anak mo, Panginoon. Salamat, O Diyos, sa muli mong pagising sa amin sa umagang ito, upang ikaw, Diyos, ay patuloy na sambahin, patuloy na papurihan
Itataas ang pangalan mo sa araw-araw ng aming mga buhay. At sa umagang ito, O Diyos, patuloy kong itinataas sa inyo ang aming mga kapatid, kaibigan, na nasa banig ng karamdaman. Patuloy niyo po silang abutin, Panginoon. At ilayo mo po sila sa mga kapahamakan, Panginoon. Pagalingin mo po sila sa lahat ng kanilang karamdaman. Ito man ay diabetes, ito man ay hypertension, ubo, sipon, lagnat. Lord, hipuin niyo po ang kanilang mga katawan upang ito'y manumbalik ang lakas na nawala dahil sa karamdaman. Dalangin ko rin, O Diyos, ang mga kaibigan o kapatid namin na nagpapagaling na ngayon, na naroon na sa kanilang mga tahanan. Patuloy mo po silang pagalingin, Panginoon. Abutin upang sila, Panginoon, ay patuloy na lumakas at patuloy din silang makapaglingkod sa inyo at sa aming kapwa. Amin ding inilalapit, O Diyos, ang aming mga kaigsuunan na magsisipasok ngayong araw na ito sa kanilang trabaho. Dahil ito po ang unang araw ng isang linggo, O Diyos, na kami ay patuloy na maghahanap buhay. Dalangin ko, O Diyos, na kami ingatan mo sa aming mga trabaho. Sa aming pagbabiyahe, lalong-lalo na ngayong umaga, kami po'y ingatan mo. Ilayo mo po kami sa anumang mga kapahamakan. Ilayo mo kami sa mga pagsubok, Panginoon. Pagkalooban mo kami ng mahabang pasensya sa daan upang hindi po kami magkaroon ng hindi pagkakaunawaan sa bawat isa, Panginoon, naroon sa kalsada. Tulungan mo kami na makarating ng matiwasay sa aming mga pupuntahan, O Lord. Dalangin ko rin, Panginoon, ang pagpapala na patuloy mong ipagkaloob sa bawat isa. Pagpapalang pinansyal, o pagpapalang espiritual, o pagpapalang kalakasan, Panginoon. Ipagkaloob mo sa bawat anak na patuloy na tumatawag sa inyo, Panginoon. Patuloy ko rin tinataas sa inyo, O Diyos, ang aming bansa, ang bansang Pilipinas. Patuloy mo po itong pagpalain, Ama. Naway ikaw ang siyang maghari sa bansang Pilipinas, O Lord, upang ito, O Diyos, ay maayos at magandang pagbigyan ng kaulukang atensyon dahil napakayaman po ng mga natural resources ng aming bansa. Hindi lang na maayos na paggamit dahil marami pong mga leader na mga corrupt, Panginoon. Kaya Lord, kami ay nagtiis ng anumang mga baha na aming nararanasan dahil sa mga project na hindi po naisagawa, Panginoon. Bigyan mo po sila ng kaliwanagan, O Diyos, upang ang kanilang mga puso ay patuloy na maglilingkod sa aming Panginoong Diyos na siyang aming tagapagligtas. Dalangin ko rin, O Diyos, ang mga kaigsuunan namin na nagtatrabaho sa ibang bansa. Ang mga OFW, patuloy mo po silang ingatan. Patuloy mo po silang gabayan sa araw-araw ng kanilang buhay doon sa ibang bansa. At ikaw, Diyos, ang siyang patuloy na manguna upang ang kanilang buhay ay nakalaan sa inyo, Panginoon. Maging halimbawa sila sa kanilang mga kapitbahay, Panginoon, na isang Pilipino na makadiyos, mapagmahal sa kapwa. Kaya, Panginoon, dalangin ko na sila po iyong gamitin mo bilang instrumento at maging makabahagi ng mga salita mo, Panginoon, upang ang ibang tao ay maligtas din, Panginoon. Tulungan mo sila na maging matapang sa paghayo, matapang sa pag-share ng iyong mga salita, Panginoon. Dalangin ko rin, Panginoon, ang mga kaibigan namin na nasa kahirapan. Sila man ay hirap sa kanilang buhay. Panginoon, sabi mo nga, ang mga ibon,
na hindi naghahanap buhay ay pinapakain mo. Kami pa kayang iyong mga anak, kami pa kayang iyong mga nilikha, O Diyos, na hindi mo pakainin. Kaya Lord, dalangin ko na ikaw ang siyang magpo-provide ng mga pangangailangan ng iyong mga anak. At tulungan mo kami, O Diyos, na makabangon sa anumang kahirapan na aming sinusuo ngayon. Alam ko, Diyos, na ang bawat paghihirap ay may katapusan. Dahil ikaw, Diyos, ang aming Panginoon, na patuloy na nagbibigay ng magandang buhay. Maraming salamat po, Panginoon. Ito ang aking dalangin sa matamis na pangalan ni Jesucristo na aming Diyos at tagapagligtas. Amen. Ang ating pagbubulayan ay may pamagat na picture frame. Picture frame. Alam mo yung picture frame? Ang isang picture frame ay tila payak. No? Payak. Bagay lamang na nakikita natin sa dingding ng ating mga bahay. No? Sa mga opisina. O sa mga lugar na may mga mahalagang alaala. Ngunit, kung pagninilayan natin ang picture frame, mga kaigsuunan, ay isang makapangyarihang simbolo ng ating mga buhay, panahon, at mga kwentong bumubuo sa kung sino tayo ngayon. Ang larawan sa loob ng picture frame ay isang sandali na nahuli ng kamera. Nahuli ng kamera. Isang sandaling hindi na mauulit sa eksaktong paraan. Ngunit maaring balikan, pagninilayan, at pahalagaan. Ganito rin ang ating buhay, mga igsoon. Maraming pangyayari ang hindi na natin mababalikan. Ngunit maaari nating itabi sa ating puso bilang mga alaala na bumubog sa ating pagkatao. Ang frame ay parang hangganan. Parang hangganan. Ipinapaalala nito na ang bawat larawan ay may sariling espasyo, sariling kwento, at sariling panahon. Sa parehong paraan, ang ating buhay ay binubuo ng mga panahon na nilagyan ng frame ng Diyos. Nilagyan ng frame ng Diyos. May panahon ng saya. Diba? May panahon ng saya. May panahon ng tagumpay. At may panahon ng pagtawa. At may panahon ng luha, hamon, at pagsubok. So, ang bawat isa ay mahalaga at hindi pwedeng burahin dahil sila ang nagbibigay ng kabuuan ng kwentong ito sa ating pagkatao. Di ba? So, tulad ng picture frame na nagbibigay protection sa larawan, ang kamay ng Diyos, mga igsoon, ang nag-iingat sa ating mga alaala at karanasan upang hindi tayo masira o mabasag ng mga unos ng buhay. Hindi man niya alisin ang mga sugat ng nakaraan, binabalutan niya tayo ng pag-ibig at pag-asa upang manatiling makabuluhan. Isipin mo rin ang frame, igsoon, ay hindi nagbabago. Pero, ang larawan ay maaari mong palitan. Sa buhay, may mga bagay na tila hindi gumagalaw. Ang ating mga prinsipyo, ang pananampalataya, ang mga halagang nagbibigay direksyon sa ating mga desisyon.
Ngunit ang mga pangyayari sa loob ng ating buhay ay patuloy na nag-iiba. Ang naisip mong mahalaga noon ay maaaring hindi na ganoon kahalaga ngayon. Ang dating sugat ay maaaring naging lakas. Ang dating pangarap ay maaaring nagbago ng hugis. At sa bawat pagbabago, ang Diyos ay parang frame na hindi nagbabago, na natiling tapat, matatag, at handang yakapin ang anumang bagong larawang pumapasok sa ating buhay. Ang frame ay nagbibigay diin sa kagandahan ng larawan. O, di ba? Nagbibigay diin sa kagandahan ng larawan. O. Kapag tama ang frame, mga igsoon, may lumilitaw ang ganda ng larawan kahit gaano pa ito kasimple. Sa ating buhay, ang mga taong nagmamahal, sumusuporta at nagdarasal para sa atin ang nagsisilbing frame. Sila ang nagpuprotekta, nagpapalakas at nag-aangat sa atin. Hindi sila ang pangunahing larawan, ngunit dahil sa kanila, mas malinaw nating nakikita ang kagandahan at kabutihan ng ating sariling kwento. At marahil ang pinakamalalim na aral ng isang picture frame ay isang paalala. Ang bawat sandali ay may halaga. Walang larawang inilalagay sa frame na walang kahulugan. Kung inilalagay natin ang isang larawan sa frame, ibig sabihin ay pinili natin iyon bilang isang alaala, isang bagay na mahalaga o isang patunay ng pagmamahal, tagumpay o paglalakbay. Sa ganitong paraan, hinahamon tayo ng buhay na piliin din kung alin mga alaala ang dapat nating i-frame sa ating puso. Hindi lahat ng karanasan ay dapat i-frame, ikarga ng mabigat. Ngunit may mga sandali kahit mahirap na dapat itabi bilang patunay ng ating paglago at kabutihan. Ito ngayon ang hamon sa atin, mga igsoon ko. Kaya sa tuwing makikita ka o makakita ka ng isang picture frame, itanong mo sa iyong sarili, anong bahagi ng aking buhay ay ang naka-frame ngayon? No? Tanong mo sa iyong sarili kung anong bahagi ng iyong buhay ang naka-frame ngayon. Ang mga alaala ba na nagdadala ng kapayapaan o mga karanasan na humahadlang sa pag-usad? Ano ang mga larawang pinipili kong itago? At ano ang mga larawang dapat palitan, bitawan, o yakapin? Sa huli, mga kaibigan, ang picture frame ay isang paalala na ang buhay ay binubuo ng mga sandaling dapat pahalagahan. At higit sa lahat, ang Diyos ang patuloy na nakapag-frame ng ating buhay. Hindi para ikulong tayo, kundi upang ipakita na sa likod ng lahat may kagandahan, may layunin, at may kwentong patuloy niyang isinusulat ng may pag-ibig. Manalangin tayo. Panginoong Hesus, inaamin ko na ako ay makasalanan
at hindi ko kayang iligtas ang sarili ko. Nanantiling ako ay namatay para sa aking mga kasalanan at muling nabuhay para bigyan ako ng buhay na walang hanggan. Tinanggap kita bilang aking Panginoon at tagapagligtas. Baguhin mo ako ayon sa iyong kalooban. Ikaw ang aking pag-asa at aking kaligtasan. Panginoong Hesus, pagpalain mo ang lahat ng nakikinig sa iyong mga salita ngayong umaga. Ingatan mo po silang lahat. Iyong nakikinig sa Facebook, nakikinig sa TikTok, sa YouTube, Lord. Patuloy mo po silang ingatan. Ilayo mo po sila sa anumang kapahamakan ngayon. Ikaw ang siyang patnubay nila sa kanilang mga plano sa buhay, sa kanilang mga ginagawa, O Diyos. Tulungan mo sila na makabangon sa anumang karamdaman o sa anumang kahirapan, Panginoon. Dahil ikaw ang Diyos na may likha ng lahat ng ito. Ikaw ang Diyos na may pag-ibig sa bawat isa. Inibig mo kami una, Panginoon. Kaya, O Diyos, dalangin ko na ikaw ang siyang patuloy na magbibigay sa amin ng mga pangangailangan. Proteksyon at magandang kalusugan, Panginoon. Maraming salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen at amen.